Mga palangga, pag-usapan po natin ang CFO certificate. Kung kayo po ay isang immigrant or permanent visa holder at may mga petitioner kayo na foreign national at aalis kayo ng bansa, kailangan nyo po mag-secure ng isang CFO certificate. Ano-ano ang mga documents na kailanganin ninyo para makakuha nitong certificate? Medyo stricto po ang CFO this time dahil sa mga balibalita na pananakit, violence, human trafficking sa mga Filipino spouses na nag-asawa abroad. Kung kayo po ay may flight na at ang visa nyo ay na-release niya, kailangan nyong kumuha nitong certificate kasi kailangan nyo ito sa airport immigration. Kailangan nyo po mag-login sa cfo.gov.ph but we're not going to talk about the registration process. Bibigyan ko kayo ng insight about sa documents na kailangan ninyo. Kung kayo po ay nandito sa Turkey at uuwi kayo sa Pilipinas para kumuha ng inyong unification visa, maaari pong i-secure nyo muna itong mga following na documents in advance. Pagkatapos niyo mag-register, may email po kayo na matatanggap. I-print nyo po yung kanilang email kasi may barcode iyan. I-keep nyo po lahat ng emails ng CFO sa inyo kasi hahanapin yan sa immigration as proof na nag-register talaga kayo at authentic yung inyong certificate. Kasama sa primary requirements ninyo ang original passport, valid visa, 2 identification cards. Iiwan nyo po yung isa na ID ninyo sa guard para makakuha ng isang electronic card para makaakyat kayo sa CFO office. Ipa-photocopy ninyo ang passport ng inyong asawa. Don't forget to get a photocopy of your report of marriage na may tatak sa embassy or sa consulate, either sa Ankara or sa Istanbul. Kailangan nyo yan. Or kung meron na kayong record sa PSA like me, kasi nag-apply ako February, on July, after 3 months, nakakuha na ko ng copy sa PSA. So, much better kung within 3 months, after registration here, after nyo mag-report dito, makakuha na kayo sa PSA. And prepare 30 pesos para sa documentary stamp tax. Ito yung gusto kong i-share sa inyo, yung additional documents. Pag alam ng CFO na ang asawa ninyo ay divorce, marami silang additional documents na kailanganin. So, all na additional documents maaaring hingin sa inyo. Kaya i-prepare nyo na ito kung ang asawa ninyo ay divorce. Naka-Turkish text yung lahat ng documents na kukunin nyo sa police or sa korte dito. At kailangan nyo din na ipatranslate ito bago dalhin. Kung ang asawa nyo po ay isang divorce, you need to provide the divorce decree or the annulment paper. If your spouse is widow, you need to provide the death certificate of his previous spouse. And kung single naman, you need to provide the sinumar. Proof of residency, ma-download at ma-print nyo yan from Nofos or idiblet ng iyong asawa. Yung proof of relationship, maaring hingan kayo ng picture together, yung inyong conversation. At pwede nyo rin dalhin yung inyong readbook as proof. Certificate of family relations or family registration certificate. Ito po yung sample ng family registration ng aking asawa. Nakalagay po dyan ang kanyang pangalan ng kanyang ex-wife. Baka tatanungin kayo ng inyong counselor, bakit ngayon yung status ng asawa mo is married? Of course, he's married to me. Sabihin mong ganon. Ang intention talaga ng CFO is to assess you and to guide you. Sinisiguro ng CFO na tayo ay well-informed at makakope up tayo sa buhay abroad at alam natin ang gagawin later on sa worst case scenario. Yan lamang dahil dumaan tayo sa kanila at kinounsel nila tayo. Sana nakatulong itong video na ito at please like and share my video. Thank you for watching. See you soon.